forces could not stop me from this. Take my parts, you will have a power you've never known. Fulfill your destiny. Let's roll. You picked the wrong planet. Give me your fate. You fall. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction action film na tinatawag na Transformers: Revenge of the Fallen. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Justin Celes, JV Javo Pantenila, Jed Boragay, Jeffrey Bor, Jessen Clarion, Lin Yang KJ Magbanua from Bacolod City, Louis Dan from Santo Tomas Batangas, Hymen Ali from Damdam Saudi Arabia, at Arl Layson from Aroroy Masbate. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang kwento noong 17,000 BC kung saan isang grupo ng mga mangangaso ang aksidenteng nakatagpo ng mga Transformers na matagal nang nasa mundo. Abala ang mga Transformers sa paggawa ng isang napakalaking makina, pero nang mapansin sila ng isa sa mga ito, hindi naging maganda ang naging reaksyon. Pinatay nito ang lahat ng mga taong nandoon. Tumalon tayo sa 2 taon pagkatapos ng laban sa Mission City, kung saan nakipagsanib puwersa na ang Autobots sa militar ng Amerika at isang lihim na unit na tinatawag na Nest. Pinamumunuan ito ng mga sundalong Amerikano gaya nina Lennox at Epps, at may kasama ring mga tropa mula sa United Kingdom. Kahit may ganitong alyansa, nananatiling lihim pa rin sa publiko ang pagkakaroon ng mga Transformers. Sama-sama nilang hinahanap at pinapatay ang mga natitirang Decepticons na nagtatago sa mundo. Mabilis na umuusad ang aksyon sa Shanghai, China, kung saan pinalikas ang isang bahagi ng lungsod sa kadahilan ng may di umano'y chemical spill. Habang pumapasok ang Nest sa lugar, na-detect nila ang init mula kay Demolisher, isang Decepticon. Agad itong nag-transform at nagsimula ng kaguluhan sa mga kalsada. Tumakas naman ang kasama niyang si Sideways. Hinabol siya nina RC, Skids, at Mudflap, pero si Sideswipe ang nakapidyo sa kanya at hinati siya sa dalawa sa isang mabilis na pag-atake. Habang tumatagal, dumarating si Optimus Prime na inilipad patungo sa lungsod para habulin si Demolisher, kasama si Ironhide. Matapos ang habulan sa mga lansangan, pinaputukan ni Optimus si Demolisher sa ulo habang sinira ni Ironhide ang mga gulong nito. Bumangga ito sa highway at nagtamo ng matinding pinsala. Any last words? The fallen shall rise again. Samantala, si Sam Witwicky ay naghahanda na para sa kolehiyo habang kinakaharap ang kakaibang ugali ng nanay niya. Excited naman ang tatay niya sa nalalapit nilang bakasyon sa Paris. Maging ang aso nilang si Mojo ay may bagong kalaro, si Frankie. Habang kausap ni Sam sa telepono ang kanyang kasintahang si Micaela, napansin niya ang isang piraso ng Allspark na nakasabit sa kanyang damit. Naglabas ito ng kakaibang mga imahe sa isipan ni Sam at pagkatapos ay sinunog ang balat niya. Nabigla siya at nabitawan ito. Tumagos ang piraso ng Allspark sa sahig hanggang kusina at binuhay ang mga appliances doon. Ang mga appliances ay nag-transform at nagsimulang man-iron ang bahay habang paakyat sa kwarto ni Sam. Tumakas agad si Sam papunta sa likod bahay kung saan siya at ang ama niya ay naiipit na sa likod ng fountain. Mabuti na lang at dumating si Bumblebee at mabilis na tinapos ang mga rogue robots, pero nakasira rin siya ng maraming parte ng bahay. Nang maayos na ang sitwasyon, kinuha ni Sam ang Allspark Shard at ibinigay ito kay Micaela. Dumating ang mga emergency responders. Galit pa rin ang nanay ni Sam at pinapaalis si Bumblebee. Ipinaliwanag ni Sam na kailangan na nilang maghiwalay ng landas at kailangan na niyang mag-move on. Bagaman nag-aatubili, pumayag si Bumblebee at nagpaalam. Nagbiruan pa sina Sam at Micaela kung sino ang unang magsasabi ng "I love you" habang nanonood ang mga magulang ni Sam. Sa huli, nagpaalam ang dalawa at tumulak na si Sam papuntang kolehiyo. Pero hindi nila napansin na may laruan na truck sa damuhan na gumagalaw. Naka-receive ito ng signal mula sa shard at ipinasa ito kay Soundwave na umiikot sa mundo bilang satellite. Inutusan ni Soundwave ang sasakyan na subaybayan si Micaela at sinimulan na ang susunod na plano. Sa classified base ng Nest sa Diego Garcia,
isang isla sa British Indian Ocean Territory, naging mas aktibo ang operasyon. Nagkunwaring sasakyan ang mga Transformers habang dumating ang mga casualty mula sa huling misyon. Sa isang video briefing kasama si General Morshower ng Joint Chiefs of Staff, dumating ang National Security Advisor na si Theodore Galloway na ipinadala ng presidente. Ipinahayag ni Galloway ang pag-aalala sa patuloy na pagtaas ng mga nasasawi matapos ang insidente sa Shanghai. Nagbabala si Optimus Prime tungkol sa isang malaking banta na kilala bilang The Fallen. Ngunit habang ito'y tinatalakay, lihim na nakahak si Soundwave sa satellite at pinapakinggan ang buong pag-uusap. Hindi pinansin ni Galloway ang babala at iginiit na ang dahilan kung bakit naririto ang Decepticons ay dahil sa presensya ng mga Autobots. Para sa kanya, ang solusyon ay paalisin ang Autobots sa mundo. Bagamat tumutol ang mga miyembro ng base, inamin ni Optimus na posibleng may punto si Galloway pero nagbabala rin na maaaring mali ang iniisip nito. Sa kalagitnaan ng diskusyon, ibinunyag ni Galloway ang lokasyon ng Allspark Shard na nakuha ni Optimus matapos matalo si Megatron, pati na rin ang eksaktong kinaroroonan ng labi ni Megatron sa ilalim ng Laurentian Abyss. Narinig ni Soundwave ang bawat salita at nakuha na niya ang impormasyong matagal na niyang hinahanap. Sa kabilang banda, dumating na si Sam sa kolehiyo kasama ang kanyang mga magulang at nakilala ang bago niyang roommate na si Leo Spitz. Isa itong mahilig sa conspiracy theories at nagpapatakbo ng website tungkol sa mga alien robots. Ayon sa kanya, tinatago ng gobyerno ang katotohanan tungkol sa mga ito. Hindi interesado si Sam na madamay kaya nakikisama lang siya pero iniiwasan ang mga teorya ni Leo. Nagpunta si Sam para humiling ng room transfer pero nahinto ito nang hindi sinasadyang kainin ng nanay niya ang brownies na may halong marijuana. Habang hinahabol ni Sam ang pabigla-biglang pagkilos ng kanyang ina, tinuro naman ni Leo si Alice, isang estudyanteng gusto niya. Ngunit mas inaalala ni Sam ang mga kabaliwan ng nanay niya na nagsimula ng ibulgar ang mga sikreto niya sa campus. Samantala, nagpadala si Soundwave ng kanyang minion na si Ravage papunta sa Earth. Nakapasok si Ravage sa base ng Nest sa Diego Garcia at naglabas ng mga microns sa loob ng ventilation system. Nagsanib-sanib ang mga ito at naging si Ridman, isang mabilis at nakamamatay na Decepticon. Nakuha ni Ridman ang Allspark Shard na nakatago sa base. Agad silang tumakas ni Ravage. Malinaw na ipinapakitang wala sa kalibre ang mga tao sa base para harapin ang ganitong klase ng kalaban. Balik tayo sa tambalang Sam at Michaela. Nakaplano na sanang magkaroon ng webcam date si Sam kasama si Michaela, pero nauwi sa ibang direksyon ang lahat ng pilitin siya ni Leo na sumama sa isang frat party. Ayaw man talaga ni Sam at hindi komportable, sumama na rin siya. Habang nasa party, bigla siyang nakaranas ng kakaibang sintomas. Nagsimulang lumitaw ang mga alien glyphs sa isipan niya at hindi niya namalayang isinulat niya ito sa mesa gamit ang cake icing. Habang nangyayari ito, lumapit si Alice at sinubukang akitin si Sam. Hindi man siya interesado, naging awkward ang sitwasyon. Biglang dumating si Bumblebee habang nag-aayos na si Sam para umalis. Pilit namang sumama si Alice pero hindi ito ikinatuwa ni Bumblebee. Ginawa niya ang lahat para paalisin si Alice, kabilang na ang pagsaboy sa kanya ng dilaw na likido. Nang tuluyang mapaalis si Alice, isinakay ni Bumblebee si Sam at dinala siya kay Optimus Prime. Ipinaliwanag ni Optimus ang tungkol sa pagnanakaw ng Allspark Shard at hiniling kay Sam na makipag-usap sa gobyerno para sa mga Autobots. Ngunit tumanggi si Sam, sinabing marami na siyang problema at hindi siya ang tamang tao para rito. Sa ilalim ng karagatan, sa Laurentian Abyss, palihim na sumakay si Ravage sa isang barko at nakipagkita sa mga construct icons. Sama-sama silang sumisid hanggang sa ilalim ng dagat kung saan nakahimlay ang mga labi ni Megatron. Na-detect ng isang US submarine ang kakaibang aktibidad sa ilalim ng tubig at naghanda para sa gyera. Nang matagpuan ang bangkay ni Megatron, sinimulan ng mga Decepticons ang kanilang plano. Gamit ang ninakaw na Allspark Shard at pyesa mula sa isang construct icon, na tila isinakripisyo, matagumpay na nabuhay muli si Megatron sa pamamagitan ng isang Decepticon scientist na tinatawag na The Doctor. Habang pinapanood ng crew ng submarine, mabilis na umahan mula sa kailaliman si Megatron kasama ang kanyang mga kasamahan. Agad siyang tumulak patungong isa sa mga buwan ng Saturn kung saan naroroon ang base ng mga Decepticons, ang Nemesis. Doon ay sinalubong siya ni Starscream na siyang namamahala sa paggawa ng bagong hukbo ng mga Decepticons. Dahil sa galit sa pagkaabandona, marahas na pinarusahan ni Megatron si Starscream bago siya humarap sa kanyang Panginoon, ang The Fallen. Maikling paliwanag, ang The Fallen at si Megatronus Prime ay iisang nilalang. Megatronus ang kanyang orihinal na pangalan bilang isa sa 13 Prime.
Nang siya'y nagtaksil at piniling maghasik ng kaguluhan, naging The Fallen ang kanyang pagkakakilanlan. Akala ni Megatron ay nabigo siya, pero pinayapa siya ng The Fallen. Ipinaliwanag nito na nang masira ang cube, nailipat ang lahat ng kaalaman nito kay Sam, kabilang ang lokasyon ng isang device na may kakayahang gumawa ng napakalaking enerhiya o energen. Inutusan ni The Fallen si Megatron na hulihin si Sam at patayin si Optimus Prime, ang huling Prime at tanging Transformer na maaaring humadlang sa kanya. Habang nasa klase ni Professor Colin sa astronomy, muling dumanas ng kakaibang episodya si Sam. Bigla niyang nabasa ang buong libro ng reference at ginuhitin ng mga misteryosong simbolo ang blackboard. Pagkatapos, nagbigay siya ng mabilis at sobrang advanced na paliwanag sa physics na ikinagulat ng buong klase. Galit na pinaalis siya ng propesor. Sa labas ng silid, nagsimulang maghinala si Sam na may koneksyon ang mga nangyayari sa kanya sa maikling pagkakadikit niya sa Allspark Shard. Sa sobrang pag-aalala, tinawagan niya si Mikaela at sinabihang huwag itong hawakan. Samantala, sinubukan ng laruan na truck na Decepticon na nakawin ang shard pero matagumpay itong nahuli ni Mikaela. Is that the best you got, huh? Is that the best you can do? What are you doing here, you little freak? Oh, that's my eye, you crazy grown! And I'm your worst nightmare. Hey, hey, hey! Agad siyang sumakay ng eroplano para puntahan si Sam. Sa kabilang dako, na-detect ng Nest ang maraming presensya ng Decepticon at agad silang nagmabalisa. Pero hindi sumasagot ang mga Autobots sa anumang komunikasyon mula sa kanilang mga kalyadong tao at patuloy na gumagalaw patungo sa isang hindi alam na lokasyon. Balik sa kolehiyo, sinubukan ni Leo na kausapin si Alice pero iniwasan lang siya nito at dumiretso sa dorm ni Sam. Sa loob, lutang at balisa si Sam habang sinusulatan ng glyphs ang mga dingding. Pilit na pinatalsik ni Alice si Leo sa kwarto, at pagdating ni Mikaela, nadatnan niyang tila may relasyon ang dalawa. Nagulat sila nang biglang mag-transform si Alice at ibinunyag na isa pala siyang Decepticon. Tumakas sina Sam, Mikaela, at Leo habang hinahabol sila ni Alice. Nagtago sila sa library ng campus kung saan galit na galit si Mikaela kay Sam. Listen, I'm a victim. Oh, you were a victim of what? We're gonna have 10 seconds of silence right now. You can't give me the silent treatment. You can't silent treatment. All you want, but you can't give me the talking. This is over. Hindi na natuloy ang pagtatalo dahil bigla silang inatake ni Alice sa loob ng library, winasak ang libo-libong libro sa proseso. Nagpatuloy ang habulan sa labas na nagdulot ng matinding kaguluhan. Sumakay sila sa kotse pero sinunggaban ito ng Decepticon. Sa huli, mabilis at matalinong ginamit ni Mikaela ang sasakyan para ibangga si Alice sa puno, at winasak siya. Habang takot na takot si Leo, tuwang-tuwa rin siya na totoo ang mga conspiracy theories niya. Ngunit agad silang nahuli ni Grinder at dinala sa isang abandonadong gusali kung saan naghihintay si Megatron. Come here, boy. You remember me, don't you? I'm going to kill you. Doctor, examine this alien specimen. Inutusan ni Megatron si The Doctor na kunin ang impormasyon mula sa utak ni Sam. These symbols can lead us to the Energon source. Pero dumating sa tamang oras sina Optimus Prime at Bumblebee para iligtas sila. Sa gitna ng mga pagsabog at barilan, tinakbo ni Optimus si Sam palabas habang hinahabol sila ni Megatron. Hide, Sam! Waste of junkyard! Una ay lamang si Optimus sa labanan, pero nagbago ang ihip ng hangin nang dumating sina Starscream at Grinder. Mag-isang hinarap ni Optimus ang tatlong Decepticons. You'll never stop at one!
Napinsala niya si Starscream at winasak si Grinder, pero sa huli, tinamaan siya ni Megatron mula sa likod at nabagsak. Sa kanyang pagkamatay, naramdaman ng The Fallen na wala na ang huling Prime. Hindi nakagawa ng kahit ano si Sam. Tumakbo siya habang dumarating ang iba pang Autobots na siyang nagligtas sa kanya. Napilitang umatras sina Megatron at Starscream. Dahil hindi nila makita si Sam, nagpa siya si Megatron na palalain pa ang sitwasyon. Ipinasa ni Soundwave ang utos para sa mobilisayon mula sa Nemesis at tinunton ang mga magulang ni Sam, sina Ron at Judy, na nasa Paris. Isang bagong plano ang isinakatuparan. Muling dumating ang mga Decepticons sa mundo, ngayon kasama na ang The Fallen. Sa kanilang pagdating, nagdulot sila ng matinding pagkasira, winasak ang isang naval carrier sa Atlantic Ocean at sinugod ang Paris kung saan nila kinidnap ang mga magulang ni Sam. At para lalong palalain ang sitwasyon, in-hijack ng The Fallen ang pandaigdigang broadcast at inihayag ang kanyang sarili sa buong mundo. Hiniling niya na isuko sa kanya si Sam, at nagbanta, kapag hindi sumunod ang sangkatauhan, magwawakas ang buong planeta. Nagsimula ang malawakang paghahanap kay Sam. Samantala, nagtatago si Sam kasama sina Mikaela, Leo, Bumblebee, at ang kambal na Autobots na sina Skids at Mudflap. Habang sinusubukan nilang umiwas sa radar, walang tigil ang reklamo ni Leo tungkol sa kaguluhang kinasangkutan nila, dahilan para pagsabihan siya ni Sam na manahimik. Sa kabilang banda, bumalik na ang mga Autobots sa Nest Base, ngunit pagdating nila, sinalubong sila ng militar. Inanunsyo ni National Security Advisor Galloway na siya na ang may kontrol sa Nest. Inutusan niyang itigil agad ang lahat ng operasyon laban sa mga Decepticons. Ipinahayag niyang ang militar na lang ang hahawak sa sitwasyon, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng multinational strategy at pagtatangkang makipagkasundo sa mga Decepticons. Dahil sa matinding guilt sa pagkamatay ni Optimus Prime, naging determinado si Sam na tuklasin ang kahulugan ng mga kakaibang simbolong patuloy niyang nakikita. Kinilala ng Autobots ang mga marka bilang Cybertronian, pero hindi nila ito maintindihan dahil mas matanda pa raw ito sa kanila. Nagsuggest si Leo na kontaken si Robo Warrior, ang may-ari ng isang rival conspiracy website. Laking gulat ng lahat nang malamang si Robo Warrior pala ay si Seymour Simmons, ang dating agent ng Sector 7. Isiniwalat ni Simmons na matagal nang nasa mundo ang mga Transformers at ang mga kaparehong simbolo ay natagpuan na sa iba't ibang archaeological sites sa buong mundo. Ayon pa sa kanya, may ebidensya ang Sector 7 na may ilang Transformers na nanatili sa Earth ng matagal na panahon. Para mabasa ang mga simbolo, napagtanto ng grupo na kailangan nila ng Decepticon. Kinuha ni Mikaela ang inisyatiba at ininteroga si Willy, ang maliit na Decepticon na nahuli niya. Ayon kay Willy, ang mga marka ay wika ng mga Prime. Inirekomenda niyang hanapin nila ang isa sa mga sinaunang Seeker, mga Transformers na pinaniniwalaang nakatago pa rin sa Earth. Tinukoy ni Willy ang lokasyon ng isang Seeker na malapit lang, sa Smithsonian National Air and Space Museum. Dito nila natagpuan si Jetfire, isang ancient Decepticon na nakatago bilang isang Senior 71 Blackbird jet. It's a Decepticon! Decepticon! Sa gitna ng kalituhan, inamin ni Jetfire na kumampi na siya sa mga Autobots, dahilan para si Willy ay magdesisyong lumipat na rin ng panig. Habang tinatapos ni Sam ang pagsulat ng mga simbolo, nakilala ito ni Jetfire bilang bahagi ng misyon ng mga Seeker. Agad niyang inactivate ang isang space bridge at dinala ang buong grupo, sina Sam, Mikaela, Leo, Simmons, Bumblebee, at ang kambal, papuntang Egypt. Dito, ipinaliwanag ni Jetfire ang kasaysayan ng mga Transformers sa Earth. Libo-libong taon na ang nakaraan, dumating sila sa pamumuno ng mga original Prime sa isang exploratory mission. Layunin nilang gamitin ang isang Star Harvester, isang makapangyarihang device na kayang gumawa ng energen sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya mula sa mga araw, pero may isang sagradong patakaran, huwag sirain ang araw na nagbibigay buhay. Nilabag ito ng isa sa kanila, si The Fallen, na may matinding galit sa mga tao. Tinangka ni The Fallen na i-activate ang Harvester. Dahil hindi nila ito matalo, isinakripisyo ng mga natitirang Prime ang sarili nila para maitago ang Matrix of Leadership, ang susi sa Harvester, sa isang libingang binuo mula sa kanilang sariling mga katawan. Binigyang babala ni Jetfire na tanging isang Prime lang ang makakatalo kay The Fallen. At dahil patay na si Optimus, tila imposibleng manalo sila. Pero may bagong pag-asa si Sam, iminungkahi niyang gamitin ang Matrix para buhayin si Optimus Prime.
Pumayag si Jetfire sa plano, kaya agad silang nagtungo patungong Giza habang iniiwasan ang mga pulis ng Egypt. Sa New Jersey, naghahanda na ang Nest team na bumalik sa Diego Garcia, kahit alam nilang maling desisyon ito. Kinontak ni Simmons si Lennox at ibinigay ang impormasyon tungkol sa misyon ni Sam, pati na ang eksaktong lokasyon kung saan dapat dalhin ang katawan ni Optimus Prime. Dahil dito, sinuway ni na Lennox at Epps ang kanilang utos at kumilos ng sarili nilang diskarte. Samantala, naipit ang grupo ni Sam sa isang checkpoint. Tip, right? Egypt, Jordan. We want to go there. We're tourists. From New York. New York! Yes. 50 kilometers. Look like the guy who runs my flaffles stand. Matapos ang tensyong negosasyon, nakalusot din sila. Ngunit dahil dito, natunton sila ni Soundwave at agad niyang pinadala si Starscream para salubungin sila. Hindi nagpatinag ang grupo at nakarating sila sa Pyramids of Giza. Dito, natuklasan nila ang isang bagong clone na nagtuturo patungo sa Jordan. Habang nasa Nest Aircraft, gumawa ng plano si Lennox para mawala si Galloway, pinaniwala niya ito na may malubhang sira ang eroplano. Sa takot, agad na nagparachute palabas si Galloway, na naging isang kaiyahiyang tagpo. Sa US, natanggap ni General Morshower ang mensahe ni Lennox at agad siyang nag-utos na ihanda ang military forces papunta sa target na lokasyon. Sa Petra, natagpuan ni Sam at ng grupo ang libingan ng mga Prime. Sa loob nito, nakuha ni Sam ang Matrix of Leadership. Ngunit sa mismong paghawak niya rito, nagkadurog-durog ito at naging abo. Hindi siya nawalan ng pag-asa, pinulot niya ang abo at naniniwalang magagamit pa rin ito. Sa labas, nakita ni na Simmons at Leo na nagpaparachute na ang Nest team papunta sa Egypt, handang-handa na sa nalalapit na labanan sa paligid ng mga pyramids. Ngunit bago pa makapagsanib puwersa sina Sam at Lennox, biglang umatake ang mga Decepticons ng buong lakas. Oh God, please, God! Stop! Sa sobrang lapit ng mga sumasabog na missiles, napilitang huminto ang grupo sa sasakyan at nagdesisyong maghiwa-hiwalay. Sina Bumblebee, Simmons, Leo, at ang kambal ang siyang nag-divert, habang sina Sam at Michaela ay patakbong pumunta sa mga sundalo. Sa gitna ng battlefield, nawalan ng komunikasyon ang mga sundalo matapos ang isang EMP burst na sumire sa kanilang radios. Sinubukang tawagan ni Galloway ang base, gumana man ang tawag, hindi pa rin sila makakonekta sa mga nasa labanan. Kahit anong pagsusumikap, hirap silang makita ang buong sitwasyon kaya nagpadala na lang sila ng drone. Balik sa lupa, dumating na si Megatron. Agad siyang sinabihan na naroon ang katawan ni Optimus Prime. Alam na ni Megatron ang plano nilang buhayin ito. Sa loob lang ng ilang segundo, agad na nagsimula ang matinding pag-atake ng mga Decepticons. Sunod-sunod na nagsidating ang napakaraming kalabang unit sa lugar. Napagtanto ng mga sundalo na napakahalaga ni Sam dahil sa dami ng atensyon na nakuha nila, kaya agad silang pamwesto para sa isang all-out na sagupaan. Habang sina Leo at Simmons ay nasa alanganin, mas lalong lumala ang sitwasyon ng magsanib ang mga Constructicons at naging si Devastator, isang halimaw na hindi nila kayang tapatan. Patuloy ang paghahanap ng mga Decepticons kay Sam. Sa pagkakataong ito, nagtago siya at nanahimik kaya pansamantala siyang nakatakas. Ngunit may isang maliit na Decepticon ang nakapasok sa gusali. Nang maputol ni Sam ang ulo nito, nalaman ng iba pang kalaban ang kinaroroonan niya. Agad siyang tumakbo kasama si Michaela at muntik na silang tamaan ng sumabog na missile, pero nakatakas pa rin. May kalahating milya na lang silang lalakbayin bago marating ang katawan ni Optimus Prime kaya nagsimula na ring tumulong ang mga sundalo para mabigyan sila ng daan. Samantala, sinimulang ipakita ni Devastator ang kanyang bangis, sinisipsip niya ang lahat ng nasa paligid at winawasak ang buong kapaligiran. Oh, look at this mother! Mean robots suck! Nahigop si Mudflap sa loob ng halimaw pero nakalabas din siya. Kasama ni Skids, sinubukan nilang pabagalin si Devastator upang bigyan ng oras ang kanilang mga kasamahan. Habang nagaganap ang matinding labanan sa pagitan ng Autobots, Nest, at Decepticons, pinamunuan ni Starscream ang isang grupo ng Constructicons para hanapin si Sam. Ginamit nila ang mga magulang ni Sam bilang pain. Nahulog sa bitag si Sam ngunit nagpanggap lamang siya na ibibigay ang Matrix Dust kay Rampage.
isa sa mga construct icons, habang hinihintay ang tamang pagkakataon para umatake si Bumblebee. Sa gitna ng labanan, sinalakay ni Bumblebee si Rampage pero inatake siya ni Ravage mula sa likod. Mabilis na natalo ni Bumblebee si Ravage at pagkatapos ay si Rampage. Matapos ang labanan, inutusan ni Sam si Bumblebee na ihatid ang kanyang mga magulang sa ligtas na lugar habang sila ni Mikaela ay nagpapatuloy papunta kay Optimus Prime. Lalong lumalala ang digmaan. Dumating na rin ang mga lokal na puwersang militar at nakipagsanib sa mga tropang Amerikano, ngunit hindi pa rin sapat ang kanilang lakas laban sa mga Decepticons. May isang drone na nagpadala ng live footage kay General Morshower, dahilan para ito ay maglabas ng utos, Operation Firestorm, kung saan inilabas ang lahat ng pwedeng gamitin sa laban. Sa kabilang banda, sinimulang give-in ni Devastator ang pyramid kung saan nakatago ang Harvester. Kinontak ni Simmons ang isang Navy ship na nakaistasyon sa baybayin ng Egypt at humiling ng isang railgun strike para patumbahin si Devastator. Habang papalapit na ang mga puwersa ng Nest at nagkakaisa na ang lahat ng sundalo, tuluyan nang nagsimula ang gyera. Palitan ng putok at matinding pagsabog ang naganap sa pagitan ng mga Decepticons at mga tao. Malapit nang marating ni Sam at Mikaela ang katawan ni Optimus Prime, ngunit hindi pa rin sila ligtas. Target na ngayon sina Sam at Mikaela ng mga Decepticons. Habang sinusubukan silang protektahan ng Nest gamit ang cover fire, patuloy ang kanilang pagsulong. Nakagawa ng sapat na distraction ang mga tangke para makapag-reunite ang grupo. Ngunit si Mixmaster ay muling hamarang at pinigilan sila. Buti na lang, dumating si Jetfire sa tamang oras at pinatay si Mixmaster at Scorponok. Sa kasamaang palad, sugatan siya ng malubha dahil sa mga mas maliliit na Decepticons. Habang nangyayari ito, sinigaw ni Simmons ang eksaktong lokasyon ni Devastator sa Navy ship. Isang malinis at eksaktong railgun shot ang bumaon kay Devastator, na nagresulta sa pagbagsak ng dambuhalang Decepticon mula sa pyramid. Sumunod na dumating ang isang malawakang airstrike mula sa kalangitan na siyang tumapos sa karamihan ng mga natitirang Decepticons. Nakita na ngayon ng mga tao ang pagkakataon para marating ang katawan ni Optimus Prime. Ngunit habang patakbo si Sam, tinamaan siya ng isang malakas na putok mula kay Megatron at siya'y bumulagta. Nakita natin si Sam na sugatan at wala ng malay habang sumisigaw si Mikaela, pilit siyang ginigising. Habang sinusubukang i-revive si Sam ng paramedic, nagsama-sama ang mga mahal niya sa buhay sa gitna ng pagkabigla. Sa kamay ni Sam, ang Matrix Dust ay biglang kumislap, at dito nagsimula ang isang pangitain. Napanaginipan ni Sam ang mga sinaunang Prime. Ipinahayag nila na tadhana talaga ni Sam na matagpuan ang Matrix at gamitin ito upang iligtas si Optimus Prime, ang huling Prime ng kanilang lahi. Sa gabay ng mga Prime, nagising si Sam. Sa sandaling iyon, nagkatapatan din sina Sam at Mikaela ng kanilang nararamdaman, pareho nilang inamin na mahal nila ang isa't isa. Sa kamay ni Sam, muling nabuo ang Matrix of Leadership mula sa abo. Sa bagong lakas na kanyang taglay, ginamit niya ito para buhayin si Optimus Prime. Boy, you returned for me. The Prime! Pagkabuhay pa lang ni Optimus Prime, bigla namang nag-teleport si The Fallen sa battlefield. Agad niyang inagaw ang Matrix at nagtungo sa pyramid upang buhayin ang Harvester gamit ito. My brothers could not stop me from this. Now I claim your son. Inatake ng mga sundalo at armored vehicles ang pyramid para pigilan siya, pero ginamit ni The Fallen ang kanyang telekinetic powers para iangat at wasakin ang kanilang mga armas. Habang nalalagas ang oras, nagpa siya si Jetfire na mag-alay ng huling sakripisyo, ibinigay niya ang kanyang mga pyesa kay Optimus Prime. Let's roll. Sa bagong lakas ni Optimus, lumipad siya papuntang pyramid at winasak ang Harvester. Pagkatapos, hinarap niya sina The Fallen at Megatron sa isang maigsing ngunit matinding laban. You picked the wrong planet. Give me your face. I rise
Sa pagkatalo ni The Fallen, lubhang sugatan si Megatron. Sa payo ni Starscream, umatras siya at sinabing hindi pa tapos ang digmaan. Sa pagtatapos ng labanan, bumalik sa United States sina Sam, ang mga Autobots, Nest, at ang kanilang mga kaibigan sakay ng isang aircraft carrier. Sa kanyang pagbabalik, pinagpatuloy ni Sam ang kanyang buhay bilang isang normal na estudyante sa kolehiyo. Samantalang si Optimus Prime ay nagpadala ng isang mensahe na naglalaman ng lahat ng mga kaganapan, upang hindi makalimutan ang kasaysayan ng pagkakaisa ng sangkatauhan at ng mga Autobots. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.